Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang pinatotohanan nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang paniniwala na friend to all, enemy to none. Dahil dating Senator Manny Pacquiao at Pangulong Bongbong Marcos masayang nagkita sa loob ng Malacanang. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami rin sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Bago ka pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila nakikipagbati na di umano si dating Senator Manny Pacquiao kay Pangulong Bongbong Marcos sa ginanap na Sports Day sa loob ng Malacanang. Para sa mga kabataan ay masayang nagkita si Pangulong Bongbong Marcos at boxing legend dating Senator Manny Pacquiao. Makikita sa larawan ng kanilang pagdaupang palad na nagpapahiwatig ng pagkakaibigan. Pero dapat mga kaibigan dapat humingi naman sana siya ng sorry Kasi yung pagbabantaan niya mga kaibigan kay First Lady Imelda Marcos mga kaibigan, yung ipapakulong niya raw pag siya ang nanalo. Grabe naman. Ngunit kung ating matatandaan noong nakaraang kampanyahan ay panayang banat at paninira ni dating Senator Manny Pacquiao kay Pangulong Bongbong Marcos at sa pamilya nito. Tama. Kaya naman, labis ang paghanga na natanggap ng Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga kababayan dahil hindi man lang ito nagtanim ng sama ng loob. Ngunit sabi naman ng iba nating mga kababayan, tila nangliligaw di umano itong si dating Senator Manny Pacquiao. Ayon pa nga kay Benji Contreras, nagtagpo sina Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang mahigpit na katunggaling noong 2022 election na si former Senator Manny Pacquiao kahapon sa Sports Day sa Malacanang Ground para sa mga batang ulila na alaga ng DSWD Orphanage sa Pampanga. Sa kanilang pagtatakbo, walang makikitang anumang hinanakit si Pangulong Bongbong Marcos kay Senator Manny Pacquiao. Gayong noong election campaign, may mga paninirang ibinabato kay Pangulong Bongbong Marcos ito. Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos na pinapatunayan lang ang kanyang paniniwalang friend to all, enemy to none. Para sa kanya, walang masamang tinapay, kahit sino ay kaibigan ang turing niya. End quote. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, sa dami mong sinabi na masasalita sa pamilyang Marcos, may mukha ka pang ihaharap, lalapit sa kanila. Okay lang sana mga kaibigan kung humingi siya ng pasyensya or sorry, di ba? Kasi public niya, paliwanag niya na kung bakit niya nasabi yun. Dahil may malaki kang problema. Wow ha, there you pakpak man. Kaya yan nagbait-baitan sa mahal na Pangulo dahil may hinaharap na kaso sa Amerika. Malamang magmamakaawa yan kay President Marcos para tulungan siya sa kanyang hinaharap na problema. Grabe ka Manny, sa kabila ng lahat ng pag-akusa sa mga Marcos ay nagawa mo pang makipagkita at humarap sa kanila. Nakakatawa ka Pacquiao.
Kung kailan ka may problema ngayon ka palang nagbait-baitan sa mga Marcos, nasa na yung sabi mo na ipapakulong mo si Imelda Marcos? Tila yata bumaliktad na ang mundo mo ngayon. Kaya sana, magsilbing aral to sa'yo ang hinaharap mong problema ngayon. Good luck na lang, Manny. Kapal, ganyan talaga buhay weather lang. Bilog ang mundo. Yan talaga ang aming Pangulo. Mapagkumbaba, mabait at hindi nagtatanim ng galit sa mga taong bumabatikos sa kanya. Mabuhay ang aming Pangulong BBM Jr. Alagaan po natin ang ating mahal na presidente laban sa mga mapagninlang na gaya ni Pacquiao. Naalala niyo ba si Chavit? Di ba matagal silang magkaibigan ni Pacquiao? Tapos na traidor pa rin. Hindi malayong gagawin din ni Pacquiao ulit. Ang traidor ay habang buhay, traidor pa rin. End quote. Tatapon mo ang pera mo pinaghirapan dyan sa politika? Bakit hindi palaguin yung pera mo na pinaghirapan mo? Halos mamatay-matay ka na sa kabuboksing sa mukha mo. Pinaghirapan mo yung perang yun, palaguin mo sa mabuting paraan. Nagpapastor ka pa. Bakit? Ang pagpapastor, huwag mo kaming gawin tanga. Ang pagpapastor, kumikita rin ng pera yan. Yung mga religion na yan. Kumikita rin sila ng pera. At saka yung mga taong nagbibigay sa inyo ng donation. Saan napupunta yung perang yun? Sasabihin nyo pinagdayaw nyo ng bahay? Alam ko yan. Mga pastor na yan. Kumikita kayo ng pera. Ginagamit ninyo ang Diyos. Hindi nyo dapat ginagamit ang Diyos. Hindi nyo dapat dinagamit. Bawal kasi yun mga kaibigan. Hindi naman sa bawal, pero para sa akin mga kaibigan, parang napasagrado kasi yun kung gagamitin mo ang Panginoon sa pamumulitika. Hindi maganda yun mga kaibigan. Parang ang pangit lang kasi tignan mga kaibigan. Napakasagrado nun tapos biglang gagamitin lang nila dyan dahil lang sa kagustuhan nila, di ba? Parang napakapangit naman ata, no? Damay sila sa mga kalokohan ninyo, sa mga politika ninyo, sa mga kung ano-ano nyo. Diyan ako naiinis. Ginagamit nyo ang Panginoon Diyos sa mga katarantaduhan ninyo. Sang araw susunugin ang lahat ng tao dito sa mundo. Dahil sa gusto nyo lang magkaroon kayo ng power, magawa nyo lahat ang gusto nyo. Manny, mag-isip ka. Hindi mo kailangan magpolitika kung talaga pag naubos yung pera mo, kawawa ka, balik ka na naman sa zero. Iwanan ka rin na asawa mo. Oh. Hindi kayo, ewan ko, wala kayong kasiyahan sa buhay nyo. Pag nakahawa kayo ng pera talaga, gusto nyo, mas higit pa ron. Mas higitan nyo pa ron. Ang ginudyos nyo, hindi yung Diyos. Ang ginudyos nyo, yung pera. Talk yun mga kaibigan, totoo yun. Karamihan sa mga gobyerno mga kaibigan, yun ang nangyayari sa kanila. Ang ginudyos nila ngayon mga kaibigan, pera. Hindi naman sa lahat ng gobyerno mga kaibigan, meron din mga mayayamang mga tao mga kaibigan na lalo na yung mga mahilig manapak ng mga tao mga kaibigan. Di ba? Pakiramdam nila sila na yung pinakamataas. Yung kayamanan na gusto nyo makuha. Sabihin na natin ang totoo at aminin ninyo ang totoo. Hindi dahil sa hindi dahil sa gusto nyo makatulong sa tao. Hindi, wala pa kayo natutulungan at hindi nyo kayang tulungan ang galing sa pera ninyo na pinaghirapan nyo ang buong Pilipinas dahil sa dami ng taong naghihirap, nagugutom, walang makain. Nakikita ko yung mga pinapalabas dyan sa Facebook. Mabuti pa nga yung mga vlogger na maliliit, nakakatulong sila. Nabibigyan nila ng kahit konti, kahit papano. Napapagawa nila yung bahay kahit na hindi mansyon. Ang bahay nila, masaya na sila. Pero kayo, si Carpio, tanongin nyo, ano na itulong niya? Ano na ibigay niya sa mga tao mahihirap? Wala. Kung hindi pumunta siya sa abroad at mamulitika, manira ng kapwa niya. Pati ba naman yung sa dagat na yan, pinag-aawayan ninyo? Pinag-aaway niyo ang Pilipinas at ang China? Kung magkagera, kung magkaroon na maililigtas niyo ba ang buong Pilipinas? Maililigtas niyo ba yung mga tao dyan na nagugutom? Yung mahirap? Siguro kayo mayayaman, makaka-flight kayo kung saan. Ang kawawa mga kaibigan, yung mga mahirap talaga. Tapos yung mga unang tatamaan ng gera, lalo na yung mga nasa malapit sa gera, di ba? Sila yung talagang madudurog at makakawawa. Ligtas niyo yung sarili. Paano yung mga taong mas mahihirap?
Hayaan nyo na lang mamatay? Wala kayong mga awa sa kapwa ninyo. Diyan kayo magaling. Mga hayop kayo. Sana tamaan kayo ng kung hindi man ang kidlat na kumidlat, mauna na kayong mamatay na lahat na mga politika. Grabe yung galit ni nanay mga kaibigan, Mga sakim sa lahat. Wala kayo na itutulong. Oy, hindi galing sa bulsa nyo ang itinutulong na iba dyan. Galing din yan sa gobyerno. Yung mga tao nagbabayad ng buwis. Yung pera niyan, yan ang inano nyo. At hindi nyo nga, binubulsan nyo pa eh. Kakapal ng mga mukha ninyo eh. Imbis na itulong nyo, binubulsan nyo. Lalagay nyo sa bitukan nyo, sa pamilya nyo. Mahiya-hiya naman kayo. Ngayon lang ako nakakita talaga ng ganyan. Diyan lang sa atin talaga. The only one. Sa Pilipinas lang. Kaya kung kami kutsain dito ng mga tiga rito sa Europe, na basura rin kami sa kanila. Dahil sa inyo mga politika sa atin na magnanakaw. Ganyan. Minamaliit din kami. Hindi nyo lang nakikita. Sobra na kayo. Imbis na tulungan nyo ang kapwa nyo. Hindi. Wala kayo na itutulong. Kaya kami kahit saan. Kita nyo Saudi, mga tao nagpupunta ron, ng mga Pilipino. Ang tingin sa kanila ng mga tiga ron, basura. Alila. Ganon. Kahit saan kami magpunta ng mundo. Pag hindi ka super yaman, wala ka. Kaya lang hindi, ang difference lang ng Saudi at dito sa Europe, hindi sila nag-aano ng mga tao na kahit na nagtatrabaho ka sa kanila, hindi ka nila sasabihin na masasakit. Kaya lang, pag nasa labas ka at nakita ka ng iba, bumalik kayo doon sa bansa ninyo. Bumalik kayo doon sa bansa ninyo, mga magnanakaw ang tao doon, mga corrupt, pinaka-the worst na corruption sa Pilipinas. Di ba kayo na nun? Kayo tatawa-tawa na mayayaman dyan sa atin? Mga putang ina ninyo. Kaya pati ko nakakapagmura. Ang lutong ng mura na nanay, grabe. Mga hayop kayo. Mga kriminal din kayo, mga politika, mga judge na yan. Siguro, hindi lahat ng judge. Pero yun si Carpio, ay nako, ewan ko. Marami na rin akong judge na nakilala noong araw. Puro mga bayaran din. Makakita lang ng salapi. Akala mo, na. Kaya nako, ewan ko. Nako, minsan ayoko na magbukas ng Facebook eh. At yun na nga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.